Ito na marahil mga kababayan ang dahilan kung bakit gustong-gusto ng mga Pilipino ang mga Duterte. Dahil mayroon silang katangian mga kababayan na hindi nyo po makikita sa ibang politiko. At ito yung hinahanap-hanap ng mga tao, ang good governance mga kababayan. Yung inuuna talaga ang kapakanan ng mga tao kaysa sa kanilang mga sarili. Inuuna nila ang peace and order. Dahil wala naman tayong hiingin sa gobyerno, di ba? Kundi yung ilayo tayo sa mga kriminalidad at droga. Yan po ang tinututukan ng mga Duterte mga kababayan. Para umunlad ang ating bansa, tapos sasabihin nila, ay ayaw namin mga Duterte dahil bastos ang bunganga. Di bali na. Kaysa naman maganda ang pananalita pero kawatan. Hindi pa ba kayo nadala? Ngayon, maghalal kayo ng pare. Mga madre. Hindi naman pare sa to papa madre ang hinahanap nating leader kundi presidente. Paanoorin niyo po ang video mga kababayan. Pero bago po yan, gusto po lang natin pasalamatan itong napakabait nating mga viewers. Katulad na lang nitong kababayan nating si BJ Lapay from Hong Kong. At si Madam Erica Steven from Japan. Thank you so much po. Narito po ang video. Napakahalaga po ng seguridad ng isang lugar. Nakita po namin yon sa Davao City. Eto mga kababayan ang dapat nating tingnan. Yung mayroon ng napatunayan. Hindi kagaya ng ibang politiko na nag-aambisyon mga kababayan na maging presidente. Tapos puro pangako. Walang maipakitang gawa. Smio. Naririnig niyo po yung aming lugar, nasa Mindanao. Noon po, mga panahon ng 1980s, 1990s, hindi po maganda ang aming peace and order. Pero nung binigyan po ng prioridad ng lokal na pamahalaan ng Davao City ang peace and order, dumating po ang seguridad doon sa aming lugar. Nakita namin na ang mga tao ay nagiging kampante. Good. Meron silang kumpiyansa. Yan lang naman talaga ang gusto natin, no? Sa ating gobyerno. Keep us safe, away from criminals and drugs. At meron silang interest na mamuhunan doon sa lugar, sa Davao City. Dahil kapag mayroong peace and order mga kababayan, susunod na ang progress. Exhibit A, Davao City. At napasok pa nga mga kababayan ang Davao City sa mga safest city in the world. Hindi katulad ng ibang mga gunggong mga kababayan, kagaya na lang nitong si Benhur Abalos. Mayroong page mga kababayan na nagsusupport kay Abalos. Puro Abalos po ang kanilang pinapost mga kababayan. Abante Abalos na Facebook page na nagkiklaim mga kababayan na ang Pilipinas daw ay third safest country in Southeast Asia. Dahil daw kay Benhur Abalos. Yan ang claim nila mga kababayan. Aling universe naging third safest country tayo in Southeast Asia? Siguro doon sa mga kababayan, doon sa kanyang pelikulang Black Rider. Baka doon. Dahil daw kay Benhur Abalos, Mio, kung mayroon mang serving ganyan mga kababayan, variable yan. For sure. Sinong maniniwala? Pero itong Davao City, lahat talaga nakakapagsabi mga kababayan na talagang safe sa Davao. No need for them mga kababayan yung mga Duterte na sabihin yan. Dahil ang mga tao mismo ang nagsasabi, hindi kagaya nitong si Abalos-Los na sila mismo ang nangangalandakan. Tapos ang mga tao hindi nag-a-agree. Yan po ang kaibahan. Ibig sabihin, bumibili sila ng lupa, bumibili sila ng bahay. Meron pong mga kapag mayroong peace and order na galing sa labas, galing sa Luzon, galing sa Visayas, at nagbubukas po sila ng kanilang mga negosyo doon sa Davao City. At in fact mga kababayan, sa 2024 hindi kabilang yung mga city doon sa Metro Manila, Makati, ganyan. Dahil mataas na naman talaga ang koleksyon nila ng tax. Pero sa lahat ng mga cities outside Metro Manila ang Davao City po ang numero 1. Number 1, pinakamataas na nakolekta na buwis mga kababayan galing sa mga iba't ibang establishment. Ibig sabihin masiglang masigla ang ekonomiya ng Davao. At anong nagustuhan ng mga investors? Dahil sa peace and order. Lagi po nilang sinasabi sa amin. At ang nakakatawa lang mga kababayan, kahit pa ang Davao City ang pinaka-safest city sa ating bansa
Anong ginawa ng mga ngagba? Ang mga pulis ng Davao, mga kababayan, ginugulo nila. Yung mga station leader, mga kababayan, mga matataas sa ranggo dyan sa pulis, binalasa. Pinatapon doon sa Luzon 65 lang recently. Pinalitan ng mga taga kanila, taga ibang lugar. So paano na yan? Gusto nyo isabotahe ang peace and order ng Davao City? Mga ngagba? Bakit nila tatanggalin yung mga opisyalis ng mga pulis doon, mga kababayan? Gayong napakaganda ng performance ng Davao City. Kayo na lang ang mag-analyze, mga kababayan, na kung paano mag-isip itong mga bangag. Kampante kami sa pera namin dito sa pagnenegosyo sa Davao City. Kasi alam namin, nakikita kami. Kasi alam namin na merong stability. At merong peace and order. Peace Bakit po and ba? order. Mahalaga sa ating lahat. Hindi lang sa atin na mga senior citizens, hindi lang sa atin na mga magulang ang seguridad ng isang lugar. Dahil po, kapag meron pong seguridad, ay hindi tayo takot na lumabas sa ating bahay. Kahit magdala ka pa ng mamahaling bag, mga kababayan, alahas, cellphone, magte-text-text ka dyan sa daan. Walang hahablot dyan. Walang pake sa iyong bag ng mga tao. Wala pong snatcher. Hindi po tayo takot na ang ating mga anak, mga apo, mga pamangkin, mga kapatid ay lumalabas ng bahay, pumapasok ng paaralan na merong mangyari sa kanila. Hindi tayo takot doon. Hindi tayo takot na maglabas ng pera natin. Correct. Magnegosyo tayo. Di ba sa ibang lugar, kapag iiwan mo ang iyong bag sa iyong sasakyan, babasagin, ang salamin, tapos kukunin yung bag. Diyan sa lugar ng Lasara, mga kababayan, kahit pera, iiwan mo dyan sa loob ng sasakyan, makikita ng ibang tao, hindi yan gagalawin. Para may kita tayo. At alam natin, hindi tayo malulugi dahil lahat ng mga tao ay hindi takot lumabas para gumastos ng pera nila. Yan po ang kahalagahan ng peace and order sa isang lugar. Tapos ang iba, ayaw. Bakit ayaw nyo ng peace and order? Dahil sila, mga kababayan, ang gumugulo mismo sa peace and order. Itong mga kurakot. Busy sila sa pagpapayaman kaysa sa pagsisilbi. Kaya galit sila sa mga Duterte. Hindi takot ang mga tao kung nasaan man sila naninirahan. Kailangan po ang suporta ng gobyerno ninyo pagdating po sa usapan ng seguridad. Hindi lang po yung trabaho ni Mayor. Hindi lang po yung trabaho ng barangay captain natin. So ano pong masasabi nyo dito, mga kababayan? Ayaw nyo ng peace and order, huwag nyong iboto ang mga Duterte. Kung okay na kayo dyan sa kaguluhan, droga, kriminalidad, ngag-ngag forever, mga kababayan, gawin na nating Prime Minister si Tambaloslos. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.